Good morning, everyone. My name is Shaira Kim R. David from 1.3 BPED. I'm one of the member from week 4. So now let's talk about our story or our experience. So, ang experience namin is parang roller coaster. Dahil pagdating po namin doon is walang bata. Then, may tatlong batang lalaki po, kami na nakinausap to join with us. Pero sabi nila, ayaw nila. Doon po sa part na yun, medyo nanghina ako kasi parang baka walang sumaling bata, masayang yung effort namin, masayang yung food, masayang lahat ng prepare namin na energizer, na lesson. Pero kalaunan po, napilit namin sila. Then nabuhayan ako kasi pwede po pala kaming makipag-usap sa iba't ibang bata to join with us. Pero hindi po kasi lahat ng bata is pare-pareho. May mga batang gustong sumali, may mga batang ayaw talaga. Pero it's their life po. Kaya hinayaan po namin yung ayaw sumali hanggang sa unti-unti po, bigla na lang po silang sumasali. That's why we are so happy po na nakikipag-participate na sila sa part na yon. Then after namin maghikayat ng mga bata, we proceed for our prayer and energizer. Sa energizer po, nagkaroon kami ng dalawang laro na mas nakapagpadagdag sa energy ng mga bata dahil may cash prize. And sa mga natalo, may mga food po kaming binigay as a consolation prize. Then after our energizer, naglibot po ako sa lugar ng Barangay 401. May nakita po akong dalawang bata. Tapos kasama po nila yung lola nila. Tapos sabi ko po, sali po kayo doon, sali po kayo. Pero sabi po ng lola nila na hindi nakikipag-usap yung isa kasi traumatized daw po dahil sa nangyari sa kanila. Which is, na ulilang lubos daw po sila noon. So, nalungkot ako sa story nila, pero pinilit ko yung batang makisali sa week 4 or sa community service namin para makalimutan niya yung trauma. Hindi naman sa makalimutan, pero para hindi lang yung trauma niya yung naaalala niya or para magkaroon siya ng masayang alaala or experience with us. Then, I tried to talk to that kid. Sabi niya, nahihiya daw siya, puro lang siya iling, ayaw niya magsalita. So, sabi ko, kuha na lang kami ng food, then binigay namin sa kanya para makakain siya. Then, nalaman ko po na nagtitinda sila ng bracelet, 10 pesos each. So, tinulungan ko silang ibenta yon para dun sa mga kaklase ko, para pandagdag daw po ng pagkain nila. Kasi nga, wala po silang parents. Then after that, dun ko nakita na tumawa yung kid. So, sabi ko, ang saya naman pala pagka nakakatulong ka sa taong hindi mo talaga kilala. As in, this is my first time po kasi na tumulong sa barangay na hindi ko lubusang kilala. Then, nagpasalamat po siya and it's a heartwarming. Sobrang saya po ng puso ko dahil doon. And, yun po. Our all-over experience is exciting kasi iba't iba yung ugali ng bata pero nakikipag-usap kami. May isang bata na nanakit pero alam mo yun, kailangan mo siya intindihan dahil bata nga siya. So, kinausap ko siya na bad yun, na wag niya nang gagawin. Then, she agreed. May isang bata, nung naglalaro kami is natalo siya. So, umiyak siya, pero we gave him food para po ma-feel niya na kahit talo siya is may premyo or consolation prize. Yung iba masaya, pero all in all, it was a happy moment for us, especially when they say, "Thank you, teachers." It was a heartwarming, that's